Hey guys, Joe here, Jebel Koi Center. Welcome back to my channel. Ngayong araw ay talakayin natin ang pond preparation. Ano ang mga hakbang na gagawin sa paano mag-prepare ng pond o grow out pond nyo sa koi fish o ano mga lagan yung isda. Kung paano i-prepare ang mud pond for grow out. So without further ado guys, let's go! Quick intro muna. Huwag kalimutan mag-subscribe at i-hit ang bell notification natin na updated kayo sa ating bagong videos. Shoutouts muna tayo guys. Shoutout kay Babel Monopolio. Okay, next natin i-shoutout si Babel nga po ni. Babel Monopolio, shoutout sa sunod na vlog bro. Okay. Shoutout na natin si Babel Monopolio. Thanks for watching bro, Babel Monopolio. Keep safe and God bless. Next na i-shoutout natin si bro Carlos Habis. Boss, taga Albuera man ako. Pwede ako makabili ng fry niya. Pa-shoutout boss, thanks. Okay, shoutout na kita boss Carlos Habi. Thanks for watching. Keep safe. God bless. Next natin i-shoutout si bro Clay Master. Sabi niya, pa-shoutout. Shoutout kay bro Clay Master. Thanks for watching bro. Keep safe and God bless. Next, si I Am Joe. Shoutout natin si Bro I Am Joe. Bro I Am Joe. Thanks for watching. Keep safe and God bless. Next natin i-shoutout si Bro Rickmar Malakilia. Pa-shoutout po Lods. Okay, shoutout natin si Bro Rickmar Malakilia. Thanks for watching bro Malakilia. Keep safe and God bless. Next natin i-shoutout si bro Susi is the key. Nakurata ni Susi is the key. Shout out kay bro Susi is the key. Gawa ka po bilag para sit up profile. Hindi pa ako. Sige, next time na lang bro. Susi is the key. Gawa ko ng bilag paano set up ng kapalpan. Thanks for watching. Keep safe and God bless. Kung sino gusto magpa-shoutout guys on my next video, comment down below lang, okay? Proceed na tayo sa ating video. So guys, ang unang hakbang ng pond preparation ay drying. Kailangan natin i-dry natin ang pond natin para matanggal ang waste materials na nag-accumulate sa pond natin dahil sa na-produce ng previous culture natin. So, kailangan natin i-dry out ito para linisin, tanggalin yung mga waste materials na na-produce ng previous culture. Yun ang purpose ng drying, yung unang hakbang. So, yung meron din kasi guys na mga pond na hindi pwedeng ma-dry out. So, pwede lang i-flush ang water niyo, i-drain, siya para matanggal yung previous waste, ipa-flush out lang siya. Tulad ng sa akin, although mahina ang underground spring niya, may chance ka pang malinis siya ng ilang araw yung sa atin case kasi meron siyang underground spring pero mahina lang ang water, so pwede na din ako makapag-dry out ng ilang saglit. So, yan guys, ang purpose ng drying, yung pan drying para matanggal yung previous waste na na-accumulate from the previous culture. So, next step guys ay liming o yung paglagay ng apog. Yung apog kasi guys, ano ba yun? Calcium carbonate ba yun? Ang apog ay buffer siya, may maintain siya ng pH level ng
tubig at saka ng lupa. Bakit kailangan itong apog? Para inauna para ma-maintain ang pH level, at saka guys, ang apog ay makapatay din siya ng ng snail at iba pang invertebrate. Kailangang matanggal natin yung mga snail kasi ang yon ay mga vector din. Ano ba yung vector? Yung dadala ng mga sakit na pwedeng makapag-inflict ng culture natin. So, kailangan eliminate natin sila. Saka makapag-compete din yan sila sa culture natin in terms sa pagkain. So, yan ang purpose ng liming. Maintain ng pH, saka makapatay ng mga snail at ibang invertebrates. Kailangan din kasi na neutral ang pH ng lupa at saka tubig natin para ang nutrients ng yung fertilizer natin ay maging effective siya. 100%, 99% siguro effective. So, next step guys ay sunod na hakbang ay yung pagpatay ng mga predator, paglagay ng poison. So, ang recommended na poison guys para safe siya ay chlorine. Kung minsan kasi pag meron pang mga mga malaking predator na pwede pang makain ng tao, pwede siyang kainin pag chlorine ang gamitin. So, tulad ng snakeheads, pwedeng makain pa yung snakeheads kung chlorine ang gamitin na panglason nyo guys. So, ang chlorine din guys ay din siya, nag-function as antibacterial, antiviral. Siya, nagde-disinfect din siya ng tubig sa lupa ng grow pond natin. So, yan ang purpose ng chlorine. Saka din siya guys, mag-clear ng water, malesen yung murky, diba yung mud pa natin medyo siya murky. Pag lagyan ng chlorine, siya guys, mag-clear siya. Yun. So, next guys ay fertilization. Maglagay tayo ng abono. Usually, pag inorganic ang ginagamit ay urea. Yung complete. 16-16 ba yun? Yun. Ang purpose ng fertilization para dadami ang zooplankton, yung natural na pagkain ng mga fry natin. So, lagyan siya ng fertilizer para madadami ang zooplankton para pagkain ng fry natin. So, ang gagamitin ko ay itong product from yung Debian Sol, from Debian Sol Enterprises guys. Ilagay ko sa link below kung gusto nyo, pag interested kayo din na gumamit nito. Madami itong gamit, tingnan nyo lang, tanong nyo lang sa kanya. From David Sol Enterprises. Ito ang Vitamin Plus. Ito ang gagamitin ko para fertilizer sa pan ko. Try ko itong gamitin, exclusive ito. Tingnan ko kung anong resulta nito. Kung wala kayong ganito, pwede yung urea o yung din, yung waste ng chicken, yung chicken powder, yung nabilad na, wala ng bacteria din. So, ito ang gamitin ko, Vitamin Plus from David Sol Enterprise. Okay. Lagay ko lang sa link below yung account niya. Okay. So, last step guys ay cleaning, pag-maintain ng pond nyo. I-maintain nyo ang
cleanliness ng panyo, linisin nyo ang paligid, yung mga puputulin nyo mga damo para hindi din pamamaya ng mga ahas tulad dito sa amin at sa inyong lugar. Mayroong mga dangerous na ahas dito sa amin, yung kubra, yung banako niya yun, o king cobra. So, para maiwasan na magstay ng panyo, kailangan i-maintain ng kalinisan, putulin ng mga damo. Okay? So, kung meron kayong tanong guys, comment down below guys, kasi baka meron akong nalimutan. At pala din, lagyan nyo ng aeration din yung panyo para tanggal talaga yung mga masamang mga toxins sa pan at tataas ang dissolved oxygen lalo na pag summer, so kailangan lagyan nyo ng aeration din. Baba ko nalimutan. Yun lang muna siguro. Tanong lang kayo guys kung yung kayong tanong, kasi medyo baka meron akong hindi na sabi, meron akong nalimutan. So, tanong lang kayo guys. Okay? So, yun lang muna ngayon guys. Thanks for watching and keep safe. My dinner God bless you all. See you on my next video.